nakapanood din sa sine, na kung saan may sundalo na nakikipaglaban, dala-dala niya yung baril, at sinusuong niya ang kanyang buhay para talunin niya yung kanyang kalaban. At sa kanyang pakikipaglaban, doon na hindi na siya naliligo, hindi na puro dumi ang kanyang katawan, at may mga pagkakataon na nasusugatan pa dala ng labanan. Amen. Ganun yung pipicture natin na isang army. Ano naman kaya kung makakita kayo ng army na ang mga sundalo ay hindi naka-uniforme, mga naka-short, at nandun sa gilid ng swimming pool, pinakahilata doon, at banjing lang, painom-inom ng kung ano-ano. Eh kung makita ka ng mga nawalang dalang baril, makakita ka ng sundalong anong klase sundalo? Ito ba mga sundalo na ito magtatanggol sa aking bayan? Ibig sabihin, dumating man yung mga kaaway, sandali lang ito, tatakbo. At sandali ito, susuko kaya. Suko na kami. Alam nyo, sa church, ay parang ganun din. Ang church kasi, it's like an army. At nandito ang labanan. Ang problema kasi doon sa army na yon na banjing lamang, ay they have forgotten their mission. Nakalimutan nila yung kanilang misyon kung bakit sila nandoon. At marami rin mga nagsasabing sila ay Kristiyano na hindi nila alam kung ano ang kanilang talagang misyon sa pagiging Kristiyano. Kaya kuminsan nangyayari, o madalas nangyayari pagka dumating yung trials, dumating yung persecution, dumating yung mga adversaries, dumating yung mga hindi magandang pangyayari, ay agad na sumusuko at hindi mo na makita sa church. Kasi mali nga ang konsepto, mali ang pagkakilala nila, o mali ang kanilang pagka-recruit. Kasi nga mali ang pagpapakilala ng maraming mga lingkod ng Panginoon patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Minsan kasi nangyayari, o madalas nangyayari, we often say, come to Christ and He will give you peace and happiness. Lumapit ka kay Jesus at bibigyan ka ng peace and happiness. Eh, siyempre, gusto ng tao na siya ay payapa. Amen. Gusto ng tao na siya ay maligaya. Amen. Eh, sino nga ba ayaw niyan? De, siyempre, susunggaban niyan. Ibig sabihin, gusto ko ng kapayapaan. Wala akong kapayapaan kasi, kaya gusto ko magkaroon ako ng kapayapaan. Kaya mag-join na lang ako sa inyong church. Gusto ko na ako'y maligaya, kaya dyan na lang ako sa inyong church. Amen. Amen. O kaya, come to Jesus or come to Christ and He will help you overcome your problems. Pumunta ka dito sa aming iglesia, tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior, at mawawala na ang iyong problema. Sino ba may gusto may problema? Di ba? Taas ang kamay may gusto may problema. Siyempre gusto natin wala tayong problema sa buhay. Amen. Gusto natin everything is alright. Lahat ng ating problema ay solved. Amen. Amen. Hindi yata kayo convincing. Okay. Patuloy tayo. At pagkatapos, may nagsasabi na pagka tinanggap mo si Kristo, and He will give you a happy marriage. Totoo ba yan? And a happy family. Totoo ba yan? Ibig sabihin, kung hindi maganda ang iyong marriage, pumunta ka dito sa
sa church at mabibigyan ng solusyon ng inyong problemang mag-asawa. Yan. Mabibigyan ng solusyon. Oh, may problema ka sa iyong mga anak, come to Jesus at mabibigyan ng solusyon yung problema mo patungkol sa iyong mga anak. Amen. Wala nang mag-amen. And come to Jesus and He will give you an abundant life. Ay, pagka tinanggap mo si Jesus, ay yayaman ka na. Magiging successful ang iyong business. At mababayaran mo na lahat ng mga utang mo. Bakit? Hindi ka pa nagbabayad ng utang. And everything will be fine. Everything will be fine. Ang problema kasi, mga kapatid, pagka dumating na, pagka ang naimbitan mo ay napunta dito sa church at yan ang kanyang mentality, kaya siya nagpupunta sa church dahil sa mga bagay na yan, at pagka dumating na yung problema, dumating na yung persecution, dumating na yung sufferings, dumating na yung mga trial sa buhay, diyan na nagkakaroon ng problema. Akala ko ba very peaceful lang yung iglesia? Eh hindi pala. Akala ko mga nakangiti ang mga tao rin sa iglesia. Hindi naman pala, nakasimangot naman pala. Oh, ma-overcome. Sabi mo, ma-overcome ko ang problema ko pag nandiyan sa iglesia. Eh lalo pa doon malaki ang problema ko. Nung nag-join ako, bago ako mag-join sa inyo, maliit ang problema ko. Ngayon nag-join ako, lalo lumaki ang problema ko. At sinasabi mo pa na maayos sa aking marriage life. Abay, naghiwalay na kami mag-asawa ngayon. Ganun nga ba yun? Ganun nga ba yun? Alam niyo, mga kapatid, the Bible is clear that Christian life is not a playground. It is not a playground. It is a battleground. Amen. Yan ang hindi na nabibigyan ng diin ng maraming mga iglesia. Ang gusto lamang nila ay magkasayahan, magkantahan, pagkatapos na wala ba sana, okay na. Solve na ang problema niyo. Magkantahan lang tayo, magkantahan. Wala nang message, kantahan na lang ng kantahan. Kasi boring yung message. Ang problema, kaya nga, it is not a playground, it is a battleground. God has not saved us so that we can live comfortably, happily, and self-centeredly. Hindi ka tinawag ng Diyos para ikaw ay isang i-baby lang dito, alagaan ka dito, at ikaw ay paglingkuran dito. No. Ikaw ay tinawag ng Diyos for you to stand firm. For you to stand firm in the Lord. Kung tama ang iyong pundasyon. Kung tama ang iyong pundasyon. Kaya nga mga kapatid, as in every war, our mission requires combat and struggle. Kaya dapat nalalaman natin yung ating misyon bilang mga mananampalataya. We should always focus on our mission. At ano ang ating misyon? Ano ang ating misyon? What is our mission? We must at all times focus with our mission as Christians. At ang mission natin is to proclaim the faith of the gospel. We must, ito mission natin.
At dapat ito ang hindi natin makakalimutan sa ating buhay. To proclaim the faith of the gospel. Alam niyo sa buong buhay ni Pablo, ang kanyang ipinaglaban, ang kanyang ipinagsakripisyo sa kanyang buhay ay yung pananampalataya sa Ebanghelyo o sa mabuting balita. Ang sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 9, 23, ang sabi niya, I do all this, ginagawa ko ang lahat na ito for the sake, alang-alang sa mabuting balita. I do all this for the sake of the gospel. Siya ay nagpapakahirap, nagsasakripisyo for the sake of the gospel. Nothing more, nothing less. Sapagkat naniniwala siya. Ang sabi nga niya doon sa Romans chapter 1 verse 16, ano sabi doon? It is for the gospel of Jesus Christ, it is the power of God unto salvation. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation, first for the Jews, then for the Gentiles. Hindi niya kinahihiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. At ano nga ba ang mabuting balita? Ano nga ba sinasabi ng faith of the gospel? Ito ay sinasabi na kung ano yung nilalaman ng mabuting balita. Napaka mabuting balita yan sapagkat ito ang sinasabi. Ang sinasabi, I declare unto you the gospel. 1 Corinthians chapter 15, 1b, 3, and 4. I declared unto you the gospel. Pinapahayag ko sa inyo ang magandang balita. Ito, napakagandang balita. That Christ died for our sins according to the scriptures. Si Jesus ay namatay para sa inyong kasalanan ayon sa kasulatan. Hindi namatay si Kristo para yumaman ka. Hindi namatay si Kristo para ikaw ay magtagumpay sa iyong buhay. Hindi namatay si Kristo para magkaroon ka ng kapayapaan for you to have a happy life. Christ died for your sins. Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Si Jesus ay namatay sa ating kasalanan according to the scripture, and He was buried. Siya ay inilibing, and on the third day, He rose again from the dead according to the scripture. Hindi ba napakagandang balita yan? Kasi ang problema lang kasi, sa maraming tao, hindi nila tinatanggap na sila ay makasalanan. Kaya itong mabuting balita na ito ay hindi nagiging mabuting balita sa kanila. Ito ay parang isang katatawanan lamang. Dahil hindi sila naniniwala na sila ay makasalanan. Pero ano sinasabi ng salita ng Panginoon? Ang sinasabi ng Panginoon ay lahat tayo ay nagkasala at dapat na ang kasalanan ay mabayaran. Kaya nga si Jesus ay pinanganak. Hinihula 300 times, more than 300 times in the Old Testament na hinihula na si Jesus is both eternal God who alone can atone for sin. Na siya lamang ang tamang hain para sa kasalanan. And fully human, capable of human death, and thus an acceptable substitute for our sin. Kaya nga ba, si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan dahil siya ang umako sa ating kasalanan. Siya ay naging substitute dahil sa nung Old Testament, lahat ng mga inihain ay hindi nakapawi o nakapag-alis ng kasalanan. Sapagkat sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, halos lahat ay nililinis ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubuo ng dugo. There is no remission of sin unless
unless the shedding of blood. Kaya nga ba si Jesus, ang kanyang dugo lamang ang katanggap-tanggap na makapaglilinis ng ating kasalanan. He died for our sin as our substitute. Siya ay namatay para sa ating kasalanan dahil sa tayo ay makasalanan. Amen. Sapagkat sinasabi na for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. At walang sino mang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang problema lang sa maraming tao, pilit niyang inaako yung pagpapatawad sa kanyang kasalanan. Kaya nga ba, pagdating ng Biyernes Santo, marami nagpipinitensya at sinasaktan nila ang kanilang sarili na sa pag-aakala na mapapatawad sila sa kanilang kasalanan. Pero pagkatapos ng penitensya, balik na naman ulit sa dating gawin. Sa isang taon na lang uli akong pipinitensya. Mag-iipon na lang ako ng kasalanan para pagdating ng isang taon, once and for all na uli. Wala sinasabi tungkol dyan ang Biblia. Ang sinasabi lamang dyan, tayo ay makasalanan at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kinakailangan mo ng tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Ito ang pinakapundasyon natin. At sinasabi pa na si Jesus ay totoong tao at totoong Diyos at pinatunayan ito ng kasulatan at sinasabi na, and if Christ has not been raised, your faith is futile. Kinakailangan siya ay mabuhay na magmuli. Sapagkat pagka hindi siya nabuhay na magmuli, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan at kayo ay nasa inyo pang kasalanan. Kinakailangan siya mabuhay na magmuli. Maraming mga tao ang nagpapakamatay, nagsasakripisyo ng kanilang buhay, at sila ay nananatiling patay. Subalit si Jesus lamang ang tanging nagsakripisyo ng kanyang buhay at muli siyang nabuhay na magmuli. Lahat ng mga leaders ng mga malalaking mga relihiyon, mga samahan ay nangamatay ang kanilang mga leaders at hanggang ngayon ay nananatiling patay. Subalit si Jesus, siya lamang ang nabuhay na magmuli sa mga patay. At kinakailangan siya mabuhay na magmuli. Sapagkat kung hindi siya mabubuhay na magmuli, you are still on your sin. At sa kabuuan ng lahat ng ito ay matatagpuan natin doon sa Romans chapter 4 verse 23, 25 na sinasabi na He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Siya ay namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay na magmuli upang mapatawad ang ating kasalanan for our justification. Yan ang ating mission. Yan ang ating mission to proclaim the faith of the gospel of Christ. Huwag natin kalilimutan yan. Huwag natin kalilimutan yan. Ang problema lamang sa atin ay nakakalimutan natin yung ating misyon sa ating buhay. Kaya nangyayari ay nawawala ang maraming mga sinasabing mananampalataya sapagkat hindi yun ang talagang tinanggap nilang misyon sa kanilang buhay. Sapagkat itong misyon na ito ay regalo ng Diyos. Itong gospel na ito ay regalo sa atin ng Diyos. Hindi natin pinaghirapan ito. Kaya naman sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, for by grace are ye saved through faith. Kayo ay naligtas dahil sa kagandahan loob ng Diyos.
Ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. At wala nang iba. Ang Diyos lamang ang dapat mabigyan ng kapurihan sapagkat siya lamang ang may gawa ng lahat ng ating kaligtasan. Pati ang pananampalataya ng bawat isa sa atin ay nanggaling din sa Diyos at ibinigay lang sa atin. Dahil unang-una, wala naman tayong pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay sa sarili lang natin eh. Di ba? Ang pinananampalataya natin, yung sarili natin, pagharap natin sa salamin, sasabihin na, ay, kaganda ko. That was 30 years ago. Ngayon, pagharap mo sa salamin, ay, kaya nga sabihin eh, ang ating pananampalataya ay sa sarili lamang natin. Wala tayong pananampalataya. Sa sarili lamang natin tayo nananampalataya noon. Dahil believe lamang tayo sa ating sarili. Ngayon, nung namatay ang ating Panginoon sa Kristo, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ibinigay sa atin yung the faith of the gospel, yung content of the gospel that Jesus died for your sin and He rose again for your justification. Ang sabi, through faith, and that not of yourselves. Wala kang kinalaman sa iyong kaligtasan na ito. It is a gift of God. Ito yung regalo lamang sa iyo. Ibinigay lamang sa iyo. Hindi ka karapat-dapat pero minarapat kang bigyan. Hindi ka dapat bigyan. Dahil ikaw yung makasalanan pero ikaw yung binigyan. Hindi ba napakalaking bagay yan? Wala kang karapatan, binigyan ka ng karapatan para tanggapin ang regalo na ito. Hindi dahil sa meron kang nagawang mabuti, hindi dahil sa ikaw marunong, hindi dahil sa ikaw nag-aral, hindi dahil sa ikaw mayaman, hindi dahil sa ikaw nagkakawang gawa, hindi dahil sa napakabait mong tao. No! No! Ikaw ay binigyan ng kaligtasan dahil mahal ka ng Diyos. Nothing more, nothing less. Kaya nga ba, wala kang dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat ipagmalaki. Hindi mo pwede sasabihin na, Panginoon, ako'y nananampalataya sa'yo. No! No! Dahil unang-una, hindi nang galing sa'yo pananampalataya. Ang pananampalataya galing din sa Diyos na ibinigay sa'yo. Amen. Kaya nga ba, wala kang dapat kang ipagmalaki. Ang problema, in other words, the faith of the gospel involves certain core truths which must not be compromised. Di dapat ito i-compromise. Since these truths are so essential, napakahalaga na itong katotohanan nito, the enemy is always trying to get us to fudge on them in some way. Yung ating kalaban o yung mga nanunuya sa atin ay ginagawa itong katatawanan. Pero hindi, because this is a serious matter. This is a serious matter. Kaya nga, but to fulfill our mission, we must stand firmly for the faith of the gospel. Ang problema, the problem for most of us, we often focus on ourselves rather than our mission. Ang problema, ang ating focus ay ating sarili. Kawawa naman ako. Kawawa naman ako. Ako lang ang nahihirapan dito. Ay, naawa ka sa sarili mo. Pagka naawa ka sa sarili mo, ito na pinakakawawang tao. We have become too self-focused. Masyadong pino-focus natin yung ating sarili.
We've turned inward to analyze our feelings regarding our personal benefits. Kung ano lang yung kung ano lang yung gusto nating mapakinabang, yun lamang ating binibigyan pinagtutuunan ng pansin. In other words, we're caught up with the self-fulfillment and feeling good instead of with the mission of our Lord has given us. Yan ang problema sa maraming mga Kristiyano. Nagiging self-centered at nawawala yung focus niya sa mission to proclaim the faith of the gospel. Kaya to fulfill it, we fulfill our mission by walking consistently as citizens of heaven. Mga kapatid, nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, pinalitan na ang iyong passport. Hindi ka na citizen of earth. Ikaw ay citizen of heaven. Ikaw ay tagalangit na. Hindi ka na tagalupa. Amen. Kaya nga ba sinasabi ni Pablo, conduct yourselves in a matter worthy of the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay, yung to conduct yourselves, even mamuhay ka na bilang isang mamamayan ng langit. Mamuhay ka. Kung ikaw ay tagalangit na, ikaw ay mamuhay ka na tagalangit ka na. Amen. Natatawa kayo, ano? Kasi nga, our lives must be worthy of the gospel of Christ. Kung worthy of the gospel of Christ ka, kinakailangan mong gawin, we seek to please our heavenly King and to live by His laws as revealed in His Word. Kung ikaw ay Pilipino, you are under the Constitution of the Philippines. Amen. Amen. Di ba, no? Kaya you are guided by the principles of the Constitution of the Philippines at at ito ang gagawin mong guide sa iyong buhay at paghahanap buhay. Yung Constitution na yan. At pagkatapos nun, kung ikaw ay mag-violate sa Constitution, that constitutes penalty. Di ba? Pagka nag-violate ka, that constitutes penalty. At tayo ngayon, nandito tayo sa Hong Kong. And we are under the Constitution or the basic law ng Hong Kong. Amen. Kaya pagka ikay tatawid sa kalsada, kinakailangan doon sa pedestrian lane ka tatawid. Oh. Dahil pagka tumawid ka sa hindi pedestrian lane, madijewalking ka. You will be fine. You are violating the law of Hong Kong. Amen. At mabibigyan ka ng penalty na $2,000. Kaya kailangan sumusunod tayo sa batas. Amen. 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 Kaya tayo ay under the law ng salita ng Panginoon. Kaya ito ang ating guiding principles ng salita ng Panginoon as revealed in His Word. And we seek to conform our character to Christ. Kaya ibig sabihin nun, yung ating leaders, ang ating leader na si Kristo, yun ang huwaran natin sa ating buhay. Amen. Yun ang huwaran sa ating buhay. Kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo, yun ang ating gagawin. Amen. Though we are also citizens of this world, we should be distinct because of our primary citizenship in this heaven, in
in His Is is in heaven. Ibig sabihin, mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo na ito, tayo ay mamumuhay, nakasalamuha ang kapwa natin mga tao rito, pero tayo ay naiiba na. Distinct. Ang sabi nga ro sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang isang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Lahat ay lumipas na, siya ay bago na. Amen. 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 Kaya, ibig sabihin, we live distinct. Subalit na nangyayari, as Christians, we want to blend in with the world in matters that do not violate any biblical principles for the sake of not offending people and of opening the door for the gospel. Ibig sabihin nun, kung habang tayo nandito sa lupa, nandito sa mundo na ito, ay mamumuhay tayo, kasalamuhan natin yung mga hindi mananampalataya, pero hindi natin binabiolate yung ating biblical principles. Kung ano yung sinabi ng Biblia, yun ang ating gagawin. At yun ang ating tutupdin. Ang sabi nga, but even so, our heavenly citizenship should be marked as distinct. Naiiba. Kaya ba tanong diyan, it's sad. It's a sad thing when the church blends in with the world in matters where we should be distinct and is distinct in matters where we should blend in. Pagdating natin sa panunod ng social media, naiiba ba tayo? O katulad din tayo ng mga hindi mananampalataya? Ha? Pareho naman pinanunod natin yan. O hindi na tayo namimili ng pinanunod natin, kahit ano na lang pinanunod natin. Kahit puro mga bastos na yung pinalalabas na sa social media, pinanunod pa rin natin. Ha? O enjoy natin yung mga bastos na nandiyan sa social media. We should, kinakailangan natin na tayo ay naiiba. And also, morality. Sinasangayunan ba natin yung same-sex marriage? Sinasangayunan ba natin, ibig sabihin sinasangayunan ba natin yung premarital relationship? Sinasangayunan ba natin yung makipagrelasyon ka doon sa may asawa? Sinasangayunan ba natin yung ikaw ay magkaroon ng multiple partners? Sinasangayunan ba natin yan? When it comes to morality, dapat na tayo ay namumuhay ayon sa sinasabi ng Biblia. Amen. Distinct. Naiiba. Hindi katulad ng nasa sanlibutan. And also in our business dealings. Paano ka ba makapag-business dealings? Paano ka magpautang? 5-6? Di ba? 5-6 ka ba kung magpautang sa iyong kapwa Kristiyano? O hindi ka na, pagka nagpautang ka na, hindi ka na naniningil? Pagka ikaw yung nangutang, kailangan magbayad ka. Dahil ang walang balasubas na Kristiyano. Amen? Amen. Tsaka pagka nagpapautang ka, kailangan mabait kang magpautang. At saka kung maniningil ka, mabait ka rin maningil. Pag ito sa medyo. Pagka naniningil na, wala na, hindi mo na makita. Okay. And leisure and pastime. Siyempre, gusto natin ng leisure and pastime. Pero katulad, di ba tayo ng mga hindi mananampalataya? Ano iniinom mo? Ano iniinom mo? Kape. 7-Up? Gin? Tanduay? Ano iniinom mo? Rum? Whiskey? Kape lang. Kape. Kape. Kakasundo tayo rin sa kape. Ibig sabihin nun, ikaw ay bago na.
Hindi ka nakatulad ng sa makasanlibutan. Hindi mo na dapat ginagawa yan sapagkat yan ay hindi makabubuti sa iyong patotoo bilang isang Kristiyano. Amen. Kaya kaya tayo ngayon bilang mga mananampalataya, tayo ay mamuhay na tayo ay mamuhay na tagalangit. Amen. Amen. Tagalangit. And pangalawa, we fulfill our mission by working competitively and coordinately as contestants on this same team. Ang sabi nga, striving together. Striving together. For the faith of the gospel. Striving together. Sama-sama tayo together. But ito naglalarawan sa, the picture is of an athletic team working in cooperation and coordination towards what? Common goal. And our common goal is to proclaim the faith of the gospel. Kaya sa mga churches, hindi dapat nagkakaroon ng kompetensya yan. Dapat isa lamang ang goal, isa lamang ang pinupuntirya, at isa lamang ang paroroonan. To proclaim the faith of the gospel. Ang problema kasi, marami mga churches na nag-iinggitan. Pagka nakikita nila dumadami yung ibang membro ng ibang church, naiinggit. Madami na sila ron. Ano dapat natin gawin? Hindi dapat ganun. Kailangan nun ay dapat nakikigala ka sapagkat sila ay lumalago. And we are prone toward competition and toward individualism. Hindi ito kompetensya. Mga kapatid. Sa mga Kristiyano, marami tayong mga gifts. Marami tayong mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Na hindi dapat kainggitan at hindi dapat maging kompetensya. Hindi mo sasabihin sa katabi mong Kristiyano na marami akong gift kaysa sa iyo. Hindi po pwede yung gano'n. Kasi ang Panginoon ang nagkakaloob ng gift sa iyo para gamitin mo sa kanyang iglesia. The more gift, the more responsibility. Kung marami kang gifts, marami kang responsibility na dapat gampanan para sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, it affects us more than we sometimes realize. But so often, our tendency is to be competitive and jealous. Nainip na ba kayo? Okay, pangatlo. We fulfill our mission. Una, we fulfill our mission by what? Gospel. By living as citizen of heaven. Diba? And number two, we fulfill our mission by working cooperatively and coordinately with one another, striving together for the faith of the gospel. And number three, we fulfill our mission by warring confidently as combatants in the same army. Alam niyo mga kapatid, sinasabi, without being frightened, sabi ni Pablo, in any way by those who oppose you. Hindi ka dapat matakot sa iyong... Bakit? Namatay yung aircon? Ha? Salapayan pala akong... sige. Asan tayo? Hindi ka dapat matakot sa iyong kaaway. Kaya nga, this is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. Kaya hindi ka dapat matakot sa iyong kaaway. Hindi naman sinabi kung sino yung kaaway ng mga taga-Philippines na yan.
Pero sa ating mga Kristiyano, ang sinasabi sa atin ay ganito: we should not create enemies because we are abrasive or cantankerous people. Hindi ka dapat magkaroon ng kaaway dahil magaspang ang ugali mo, abrasive. At matigas ang iyong ulo, cantankerous. The word of the day, cantankerous. Okay. Hindi ka dapat magkaroon ng kaaway dahil sa magaspang ang ugali mo. Hindi dapat. Kinakailangan Kristiyano, pino ang ugali. Amen. Amen. At hindi matigas ang ulo ng mga Kristiyano. Amen. May Ang Kristiyano ay mababait. Amen. Kaya nga, kung ikaw ay magkakaroon ng kaaway, but if by your life, sa iyong buhay at sa iyong pananalita, you oppose sin. You oppose sin and challenge the illicit ways of the world, especially the simple ways people in the world makes money. Mga mandaraya. Kung nakakakita ka ng mandarayang tao, abi, awayin mo na. Kaysa ron sa awayin mo na. Dahil hindi maganda yung kanyang ginagawa. Kung siya ay gumagawa ng hindi tama, ay awayin mo na siya. Sapagkat hindi maganda ang kanyang ginagawa, you will have enemies. Magkakaroon ka talaga ng kaaway pagka nire-reject mo yung mga masasamang gawain. Amen. And someday, for some reason, Christians are often surprised. Kaya nga ba, maraming mga Kristiyano na nasusurprise dahil nagkakaroon siya ng kaaway dahil sa kanyang magandang pamumuhay. And the word frightened was used of a startled horse rearing in fright. But Paul says, don't be frightened. Huwag kang matakot because our side is going to win. Nasa winning side tayo. Amen. Wala tayo sa losing side. And someday soon, God will save us and will condemn those who persecute His church. Stand confidently for the Lord and rest in Him. Alam niyo mga kapatid, sa ating buhay, hindi naman natin naranasan yung katulad ng naranasan ni Pablo. Nagkaroon siya ng suffering, persecution, lahat ng trials ay halos naranasan ni Pablo. Hindi naman natin naranasan yun. Pero ako, some years ago, naranasan ko yung kaming mag-asawa ay napagbintangan. Na hindi naman namin ginagawa. Napagbintangan kami na kinuha raw namin yung pera ng iglesia. At napagbintangan pa kami na ako raw ay nagkakaroon ng nagsisignature campaign ako para paalisin yung pastor. Walang katotohanan lahat ng iyon. Kaya anong ginawa namin mag-asawa? Walang kibunan lang kami. At umalis na kami sa iglesia nila. At bahala na ang Panginoon. Subalit, kung dumating man sa atin yung ganong pagkakataon na maparatangan ka ng hindi tama, ma-accuse ka ng hindi tama, ito ang dapat mong pakaisipin at dapat mong ilagay sa iyong kalooban. Blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of God. Pagkat dumating man sa atin yan, dumating man sa inyo yan, ito ang inyong pakatandaan. Mapalad ka.
kung 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 nagagalit sa iyo because of the Son of Man. At sabi para sa 23, rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their fathers treated the prophets. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, kung paano tinreat ng mga taong yan, yung mga propeta, ganun din ang ititreat sa inyo. At kung ikaw naman ay gumagawa ng ng masama, ang sabi naman, woe to you! Kung gumagawa ka ng masama, woe to you! When all men speak well of you, dahil gumagawa ka ng masama, napakabuting mong tao! For that is how their fathers treated the false prophets. Alam niyo mga kapatid, when you trusted Christ, you didn't join a country club. Nung sumama ka, nung nanampalataya ka sa ating Panginoon Kristo, hindi ka sumama, you did not join a country club. You got drafted into God's army. Your mission is to proclaim the faith of the gospel. Ito ating pakatandaan at huwag nating kalilimutan. Our mission is to proclaim the faith of the gospel. Huwag tayong mawawala sa focus na yan. And you fulfill the mission by walking consistently as citizen of heaven. Mapupulfill mo lang yung mission na yan kung tayo ay lalakad bilang mga tagalangit. And by working cooperatively and coordinately with your fellow Christians. Dahil we are on the same team. And by warring confidently with your fellow soldiers. Mga kapatid, are you facing hardships or criticism? Or ridicule because you're a Christian? Siguro naman hindi. Pero kung dumating man yan, remember, it's for the sake of Christ who someday will triumph over His enemies and reign as King of Kings and Lord of Lords. Ang sabi nga ro sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. Praise the Lord. Amen.